Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Bago natin umpisahan ang ating reaksyon, isa muna masigabong palakpakan. Ayan na, pinagbigyan na tayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ayun na nga ho mga kababayan, wala na ho talagang atrasan yan para doon sa mga kababayan natin na nananawagan na tumakbo sa Senado. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, pinagbigyan na ho tayo ng mama. Ngayon yung ating parte, dyan sa pagtakbo niya na yan, wag ho nating kalimutan. Wag niyong sabihin na nanunood lang kayo, mga mirun lang kayo dito. Hindi ho. Kayong nakakaintindi kung anong kayang gawin ng mama na yan. Kaya ikampanya ho at suportahan natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Official na hong naglabas ng video itong si Kong Dante na kung saan nag-aanunsyo ho siya na tatakbo ng pagkasenador sa 2025 midterm election sa kanyang mga official social media pages. Pero bago natin panoorin yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. Para dun sa mga nakakapuna na medyo mahaba na daw ang buhok natin. Oo nga, medyo mahaba na. No? Ano, ipapakalbo na ba natin ulit? Isang like at isang subscribe lang ho dyan. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga gustong sumali sa ating community, open pa rin ho. I-click nyo lang ho yung joint button. Ngayong araw ho na to, napakarami hong sumali sa ating community dito sa PH Update. Kaya ano pang hinihintay nyo, i-click nyo lang ho yung joint button. Napakalaking tulong ho niyan sa mga ginagawa nating reaction video dito sa PH Update. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang official na pag-aanunsyo sa kanyang mga social media pages na yan. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Bago natin umpisahan ang ating reaksyon, isa muna masigabong palakpakan. Ayan na, pinagbigyan na tayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya naman ako, wala nang atrasan. Ika nga ni Kong Dante, kumbaga sabayan na to eh. Nandyan na tayo, ika nga, di ba? Kaya para doon sa mga nagtulak dito sa mama na to, na tumakbo sa Senado, wag naman ho natin siyang biguin. Pagka nandun na ho tayo sa punto na magkakabakbakan na, ika nga. Malamang sa malamang, marami ho sa inyong mga kapamilya, hindi ho kilala itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero sa mga susunod na araw, pagka ilinabas ho natin yung mga interview ng mama na yan, kung paano trumabaho yung si Congressman Rodante Marcoleta, sigurado magugustuhan ho nila kung paano nagtrabaho yan dyan sa House of Representatives. Kaya naman, wag ho natin biguin ng mama. Ikampanya ho natin siya, ipaliwanag ho natin kung ano yung mga advocacy yan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Malamang sa malamang, yung kanyang krusada dyan sa House of Representatives para mapababa ang presyo ng kuryente, talagang masagip sa pangil ng kahirapan ng ating mga mahihirap na kababayan, at ang pagtayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta sa mga kamalian na nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Prinsipyo at pagmamahal sa bayan, yan hong nakita natin dito kay Congressman Rodante Marcoleta. At huwag mo kayong mag-alala, no? Marami pa ho tayong talagang ikakampanya dito sa PH Update. Hindi lang ho yung si Kong Dante. Itong si Atty. Vic, pagka nag-anunsyo na rin ho yan, talagang bibigyan ho natin ng mga special na video yan. Itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, talagang iisa-isahin ho natin yan. Basta't merong update dito sa mga individual na to, makikita nyo hong una yan dito sa PH Update. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako doon sa pagbasa, kasi nagkaroon ng tanong yung mga kasama nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan, kung gusto ba ng sambayan ng Pilipino, yarin lamang na pinagtatatanggal itong si Kong Dante sa kanyang mga committee chairmanship, committee member dyan sa House of Representatives, mas mainam siguro na lumipat na siya
diyan sa Senado. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin ang natanggap na samot-saring reaksyon sa ating mga kababayan. Itong si Kong Dante, kanina diyan sa programa nila na Saganang Mamamayan, no? Maraming nagsasabi sa ating mga kababayan na dapat noong 2022 pa, naluklok na sa Senado yung mama na yan. Pero ngayong daw 2024, 2025, sisiguraduhin daw ng ating mga kababayan na mailuluklok sa Senado itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pagtulong-tulong ho tayo, no? Yung mga vlogger, hindi ho sapat ang reach namin para talagang maipakilala sa marami sa ating mga kababayan itong si Kong Dante. Hindi ho natin siya kilala, hindi niya ho ako kilala. Bilib lang ho tayo sa prinsipyo at paninindigan ng mama na yan. Nakita niyo ho yung video niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinalabas ho natin kanina. At nakita niyo kung paano tayuan itong si Kong Dante. Kung ano ang tama, nandun lang ho siya. No, wala ho siyang pakialam sa politika. Wala ho siyang... yung ginagawa kay VP Sara, mali. Kaya tinayuan ho niya yun. At wala na sa hulog yung mga pinagagawa ng mga aso ni Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Ika nga nitong si Kong Dante, naturingan pa naman mga abogado. Okay lang sana pagbibigyan na sana ni Kong Dante, kaso mga abogado yung mga nagsasalita, yung naglulundagan dito kay VP Sara, di ba? Ito mga kababayan, speaking of Vice President Sara Duterte, pag-usapan ho muna natin yung pinaparatangan nitong mga Talyanista at Ensaymada na magnanakaw. Heto ho, ayan ho mga kababayan, wala ho kayong makikita kahit isang congressman na gagawa sa ginagawa na yan ni Vice President Sara Duterte. Bakit wala siyang Patek Philippe? Bakit wala siyang Rolex? Bakit wala siyang Hermes? Bakit yung suit ho niya grabe talaga naman. Itong si VP diyan ho tayo bumilib sa totoo lang. Alam niyo ho yung feeling na yung hindi naiilang ang mga madla sa kanya. Yung ang dali niyang mag-blend sa sa publiko. Hindi ho siya yung parang yung pagka nandyan si VP Sara, yung tipong parang ang hirap lapitan. Meron no kasi mga politikong gano'n, yung tipong hindi mo ma-approach. Baka isampal sa yung Rolex niya o hampasin ka ng kanyang Hermes na bag. Diba? Dito ho mga kababayan, nandiyan pa rin. Kinikilig sila kay Bibi Sara. Relax lang kayo, magiging presidente natin yan, ha? Alam ko nagkakagulong sa bayan ng Pilipino pagka nakikita itong mga Duterte na to. Ano ho yan? Norte ho yan. Baluarte ho yan ng mga ng mga Pero tingnan nyo naman itong si Vice President Sara Duterte. Maraming hindi naniniwala sa mga kasinungalingang ipinapakalat ng mga aso ni Tambaluslos sa social media kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na ito mga kababayan, lipat na ho tayo doon sa Saganang Mamamayan. No? Shoutout to sa programang Saganang Mamamayan. Palakpakan ho tayo dyan. Okay, game. Pakinggan na ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa programa nilang Saganang Mamamayan. Palakpakan ho muna tayo dyan. Ito. Tsaka dapat malinaw na ang kine-question yung dating pondo, nagamit na. Oo. Ang inilalatag, bagong pondo. 2020. So dapat dito kayo magtanong, di ba? Hindi nga ganun Diba? Ganon? Ngayon, dahil siguro medyo may pagka... nainis na rin ang Vice. Yun ang nakita ko. Sabi niya, so insofar as the 2025 budget is concerned, Yun nga. I forgo my opportunity to defend this 2025 budget by way of question and answer, and instead I leave it to the decision of the House of Representatives on what to do to this proposed budget as presented. Dapat doon pa lang ho, tapos na Kumbaga, wala naman kapupuntahan itong mga tanungan na to. Might as well na, kayo na bahala. Wala na akong pakialam kung anong gusto nyo gawin sa budget ng OVP, di ba? Kasi hindi ho, talagang, dahil hindi nila na-corner doon sa APRO, nag-good government sila and public accountability. Mga loko talaga itong mga aso ni Tamba, Tagalogin mo nga yun. Mahaba-haba ako. Nakakalimutan ko yung iba. Diyan, tagalogin. Para nakikinig ang natin. Sige po. Balikan natin, Kong. Ang sabi niya, hindi ko na po gagamitin ang oportunidad ko na idepensa pa itong budget
ng aking opisina para sa 1 taon Oo. at ipinauubaya ko na lamang po sa inyong lahat ang pagdidesisyon kung ano po ang gagawin ninyo dito. Ayan. Oh. Eh, di, malinaw na. Magagalit ka pa ba ron? Malinaw na dapat. Oo. Wala ka namang... Nako. Ay, anyway, Kong, basa lang kami ng mga reaction namin kinalaman Ito, sa ating ito, Vox mga reaction. Populi ngayon. Ito, ang tanong ho dito, ito ho ang tanong dito sa Vox Populi ng saganang mamamayan na yan. Ito ho ang Vox Populi dyan. Sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Rep. Rodante Marcoleta? Pakinggan ho natin ang sagot ng ating mga kababayan dyan sa katanungan na yan. At kung meron ho kayong mga punto de vista dyan sa pag-aanunsyo na yan, official na pag-aanunsyo ni Kong Dante, i-komento nyo ho sa baba. Subukan ho natin basahin sa mga susunod na video natin. Game! Basahin ko muna yung tanong, ha? Kasi baka may mga late tuners, hindi Ayan. na alam kung ano yung itinatanong natin, ha? Ngayong maabot na halos 5,000 na yung nanonood sa atin, Nelson. Napakadami. Grabe, oh. Ayon ba kayong tumakbo sa pagkasenador sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta? Yeah. Eto na, ang mga sagot. Sabi ng ating mga Facebooker, yes, Sunrise Lulu. Yes, run for Senator Kong Rodante Marcoleta. NEC Ram. Marcoleta sa Senado, Clemente Domingo. Yes na yes for Senator Ami Ortega. Marcoleta sa Senado, may panindigan at prinsipyo, Erickson Alejo. Sang-ayon na sang-ayon ako, Guaray ng Bacoor City. Yes, CU sa Senate po, Butch Benuya. Again wag lang ho tayo magkomento. Kung hindi ho siya kakilala ng kapitbahay nyo, ipakilala nyo itong mama na to. Isa sa mga pinakamaprinsipyong politiko ngayong mga panahon na to, si Congressman Rodante Marcoleta. Last election, talagang isa ho tayo sa nangampanya dito kay Kong Dante. No? Talagang kinampanya ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. At ngayon, napagdesisyonan niyang tumakbo ulit sa Senado, wala na ho talagang atrasan to, ika. Sang-ayon ako para sa matuwid na Senado, Nicole Garcia. Sa YouTube naman, yes po, go for Senator Claire Cañazares ng Cebu. Yes po, full support ang OFW. Yung? Malapitan ng United Kingdom. Go, go, go po, Honorable Congressman Rodante Marcoleta for the Senate. Alex Words. Opo, kailangan nating leader na gaya kay Kong Marcoleta, Edna Angelada. Yes, kayo po ang pag-asa ng bayan, Prudencio Valoria. Iboboto namin si Kong Marcoleta, Joel's Cooking TV. Sang-ayon po kami 100%, Loreto Siledan. Opo, sang-ayon ako, tutulong pa ako sa kampanya. Omer Yun, TV. ang maganda. Mga vlogger to ako. Sana naman yung ibang mga vlogger Ang dyan. tinatanong mo lang kung tatakbo ako, di ba? Opo, Kong. Oo. Ang sinasabi niya, iboboto ko siya. Ay, Ayun na siya, nga. tutulong sa kampanya. Diba, tutulong para sa kampanya kung makakapag-decision. Ako naman, doon sa iba, yung mga vlogger, baka mamaya for content lang para maraming views. Sana naman kung sinimula Yun, natumbok nitong si Sir. Natumbok ni Sir. Anak ng tokwa. Hindi nang galing sa atin yan, ang galing kay Sir yan, ha? Tayo ho kasi since 2022, pwede ho, matitingnan ko ho kayong mata sa mata na kinampanya ko yang si Kong Dante. At lahat ng pinaglaban yan dyan sa House of Representatives nung panahon ni Tatay Digong, mga advokasya, alam ho natin lahat yan. Hindi ho for the views. Hindi for the views. At hindi lang ho si Kong Dante kinokontent natin. Marami ho tayong kukontent. Kaya pinauna ko na ho yan, no? Hindi lang, game! Ito talagang itong si Sergeant nyo, tuloy-tuloy naman sila kung talagang yung kanilang napangako sa inyo, Kong, di ba? Kasi iba Tuloy-tuloy. dyan, sapagkat sikat kayo, iba dyan mga tao, kunyari, papabor. Pero ang gusto lang pala, maraming views. Nagalit si Kong Dante. Sayang naman yan, okay na yan. Addition tayo. Oh. Goods na nga naman. Pwede. Mga vlogger, talo na. Hindi, pero meron akong nakausap sa mga nitong si Kong Dante. Hindi ko alam kung maaalala pa to nung 2022. Sa talaga tayo sa mga nagsabi na kung anong maitutulong ng PH update dito kay Kong Dante, talagang tutulong ho tayo nung mga panahon na yun. Ganun naman ho tayo dito, pagka meron ho tayong pinaniwalaan,
prinsipyo ang inuuna ho natin, hindi kung ano pa man. Tama naman. Oo, wag nating husgahan, di ba? Hindi. Iba na ako. Ayoko. Babalik pa po. Ano ka na yung sawa na. Nakakadala eh. Dala na. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. Kong, tuloy natin ang ating Tinanggal ko na ho yung mga para dire-diretso yung pagbasa ng Vox Populi nitong Saganang Mamamayan. talakayan at Tuloy lang. welcome po doon sa ating mga Bagong viewers. Oo. Umuusok po. Pero huwag kang mag-alala kung Dante, di ka titigilan naman. Ang ating social media. Oho. Sabi ni Ligaya Happy Joy, Kong, pahingi po ng hopya. Nangihingi nga rin si Kong Dante ng hopya. Kung Dante, hopya ha. Pagpalipat ka naman ng hopya dito. Dito sa PH Update, di namin kailangan ng kung ano-ano pa man. Hopya lang, sapat na yan. Ba't pa naging Viral. masyado sa inyo itong hopyang ito, Kong? Ano ho? Anong malay ko ba namang Oo. yan ang ating magiging... Kasi, siguro dahil mas gusto ko kasing kainin yung dahil doon sa nakabalot na pagkain. Kasi naka-plastic yun eh. Naka-styrofoam Rectangular yun. na plastic yun, compartmentalized, may konti kang kanin. Opo. Tapos meron kang karne na matigas doon. May konting gulay. Oo. At saka kung isang candy siguro yun. Opo. May appetizer Ang pa. problema ko, yung ginagamit kong kubyertos, Plastic. maliit na plastic pang napakalambot. Yun nga. Opo. Paano ko naman tutuhugin yung pagkatigas-tigas na karne na yun? Yun nga. Ganun, ha? Bukod sa siguro, sa haba ng panahon na palagi na lang ang kinakain namin, medyo Kakasawa na. nagsawa na ako. Kaya yung hopya, malambot yun eh. Tsaka Ubi yan. madaling anuhin yun. Pirasuhin. Ganunin mo lang, tapos 4 na piraso yung laman nun eh. Opo. Very convenient sa akin yun. So habang pasingit-singit ako dahil gutom ako eh. Ayun, nung bandang nung ginuluwa ko, Oo. hindi ko na nalaman na wala na palang laman yun. Kinuha ko uli. Pag ganun ko lang laman, naitapong kong ganun. Palalam. Plastic gusto. Hindi, yung may-ari kasi niya, kaibigan namin ni Nelson eh. Jerry Chua. Si Kuya Jerry Chua ng Binondo, si Mr. Ube. Teka, Chua din yung baka hindi niya kaya kamag-anak yung chairman. Hindi naman. Ay, si Kong Joel. Hindi ata. Chua yun eh. Opo. Hindi na Ano kamag-anak malay mo bakit punong-puno ng hopya yung mga namin? Baka nakabili. Kalma ho muna tayo kasi huling video na rin naman natin to. Medyo, kay Sen Aimee kasi kanina, medyo, pagka yung ali ho talaga na yon ang nakukontent natin, hindi ho tayo ganun kasaya. Pero dito kay Kong Dante, goods na goods ho tayo dito. Naghudo sa Binondo rin. Hindi kasi kung yun eh. Hindi ba parang rectangular yun? Nakikita ko yung mga kasama ko, may mga nakaano ring opya eh. Ito, yung pangalawang dumami yung sa akin eh. Para Bakit kayo magaling? May 3 rito, may 2 rito. Biglang dumami yung opya ko. Pero konti lang naman ang... Yung tataka naman kasi ako, bakit naman kasi yung pagkain nyo kongreso ito, laki ng pondo, bakit naka-tetra pack naman yung pagkain ng mga congressman doon? Wala ba kayong Ganun nga catering yung man naging, doon? ganun nga yung naging tradisyon eh. Hindi mabali. Nakita mo, common Tradition tradition. pala yun? Hindi ko na kinu-question kahit nahirap na hirap. Ang gusto ko lang sana, yung gagamitin namin na kubyertos man lang. Yung sana, Tigas-tigas man lang sana. yung talagang kutsara sana para sa ganun, Oo. medyo hindi ka naman hirap. Ay, nako. Anyway, Nelson, meron ka pang gustong liwanagin kay Kong, di ba? Yung binabanggit natin, ano nga ba yung sinasabi mo kanina? Bakit daw, sabi niya, bakit daw pagka yung... Masayang talakayan ngayon dyan sa Saganang Mamamayan. Nasubaybayan ho natin to. Napaka-cool ng palitan nitong mga kasama ni Kong Dante dito. Kasi yung mga kababayan natin kahit tinanggal, kahit tinanggal sa komite itong si Kong Dante, kitang-kita ho natin na hindi ininda ng mama. Okay lang, walang problema. Alam naman natin, politika eh. Alam naman natin dahil tumatayo siya sa tama, kaya tinanggal siya dyan sa mga yan. Maraming nalungkot dahil yung mga advokasya niya talagang mas maitutulak kung kasama siya dyan sa mga komite na yan. Pero okay na rin ho yun para nag-aalaman na kung ano nga ba talaga ang pakay nitong mga tambaluslos na. Ayun, yun. Opisina ng Vice President. Yun ang topic. Parang doon nakakonsentrate. Lahat Yo. pwedeng magtanong doon.
bakit daw nung ako na nagpalista ako para magtanong, ayaw ka naman pagtanongin. Hindi na makikita mo kabalintunaan doon eh. Napakaraming inconsistent ngayon na nangyayari. Bakit naman ang concentration ng mga tanong, Office of the Vice President? Napakaraming dapat itanong doon. Kung ako'y pinayagan lang na magtanong doon. Alam niyo naman ang gusto kong pagtatanungin doon, yung unang-una na, yung kuryente. Tatanungin ko din yung tungkol sa education. Sapagkat matagal ko nang inilalaban yung napakaraming mga alituntunin doon na hindi ginagawa. Yung agriculture. Pagkatapos yung COA. May mga 5 areas na dapat na pagtatanungin ko doon eh. At least 5. Pagkatapos yung kauna-unahan, yung general principles, na doon ako unang nagpalista. Susunod ko sana yung 5. Hindi na ako pinayagan doon eh. Ayun. So, yung doon, yung nakapagtataka, pagka siguro, pwede po ba ako magtanong sa Vice President? Baka payagan ako eh. Pero pagdating sa iba, Ibang topic. actually, hindi lang naman ako. Pero akong kauna-unahang dumating, sana man lang pinagbigyan ako. Ngayon, ang kanilang sinabihan lang na pwedeng magtanong, members ng minority. Yun nga. 306 kami. Yung minority, 10% lang siguro, 30. Bakit sila lang ba ang merong monopoly na magtanong kung pinag-uusapan yung national budget? Kasi yun naman wata kong tradition. long honored tradition na ang minority priority sa Hindi ganun. Ang tradisyon, mauuna lang. mauna lang sila. Alternate yun eh. Palitan noon pala. Palitan yun eh. Sa tagal ko na ron eh. Bakit naman nung nakaraang mga kongreso, 17 Congress, o 18 Congress, Sige nga, para dito kay Tamba, iyarin lamang nag-aangas siya. Gawin mo nga itong ginagawa ni Kong Dante. Tignan nga natin kung makatanggap ka ng ganyang katinding pagmamahal sa social media sa ating mga kababayan. Dito kasi kay Kong Dante, nag-anunsyo pa nga lang siya kagabi, talaga nagkiligan na yung mga... Sobrang kinilig yung mga tao sa social media. Talagang, excited na excited dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Sa tingin ko, hinog na. Hinog na itong si Kong Dante. No, hinog na, pwede na talaga. Medyo mataas-taas na ho ang awareness niya. No, marami nang nakakakilala. No, pwede na yung iba siguro sa kanto-kanto na pag-uusapan na yung mga advocacy nitong mama na to mula noong tumayo siya dito kay para salungatin yung gustong mangyari ng mga tangbaluslos diyan sa house. Sa tingin natin napapanahon na mananalo yang si Kong Dante. Napagtatanong naman ako eh. Lalo na sa agriculture, kapag gusto kong... Kasi maganda kung sa plenary dyan, sapagkat sponsorship na yon. At doon ay maaari kang pagbigyan ng kahit ilang minuto lang. Hindi naman yung 5 minutes. Sa budget briefing kasi, lalo na itong mga, pinalitan na rin nila yon. Dati, kahit 10 minutes, nakaka 10 minutes ka eh. Pero ngayon, isip-isipin mo, 5 minutes na lang. napaka-technical na issue sa kuryente yung pag-uusapan. Bibigyan ka ng 5 minutes na makapagtanong. Anong may tatanong mo sa 5 minutes? Ngayon, sa plenary, kung minsan, nakakakuha ka ng kahit na 30 minutes. Medyo mapaglilinaw mo yung gusto mong agenda na kinakailangan may paliwanag ng gusto. So, hindi mo na magagawa ngayon kasi minority na lang daw. Kaya sabi ko, paano ba ako ano bang gagawin ko para ako'y makapagtanong man lang? Hintayin mo kanya yung ating majority leader. Nasaan ba ako sa tuntunin natin yun na kinakailangan every time na magtatanong ko, hanapin Hihintayin pa natin yung majority leader. Nasaan ba ako si majority leader? Nandun ka sa Malacanang kasi signing nung batas nung seafarers. So, hintayin ko pa siyang dumating rito. Tapos na. Sabi niya, boss, pasensya ka na ba't wala bang SDML doon? Yung deputy. Lahat nga ay... Nasa Malacanang lahat. Tawagin nyo, hindi. Ibig sabihin, siyang magbibigay ng kasi nga, nakapagbitaw na siya ng isang general instruction na lahat ng members ng majority
Hindi na magtatanong. Oo, kaya tinanggal nila ko sa huling araw, di ba? Kasi dapat independent kung ayaw ako ng minority independent, pwede na ako pwede na, magtanong. pwede na, oo. Tinanggal ako sa huli, wala rin ako may tatanong, di ba? Tapos na eh. Tapos na. Tapos na. Nahalata niyo ba? Actually, Kaya hindi ako Actually, di pa tapos eh. Yung si Congressman Wilbert Lee, nagkaroon pa nga ng agawan ng mic, di ba? Hindi pa ho talaga tapos ang tanungan, tinapos na lang ho nila. Hindi pa talaga tapos. Minadali nga. Alam ko pinlano ito. Ay, nako. Anyway, basa pa po kami ng mga reaksyon. Sabi ng mga ating mga Facebooker, Gang, gang. yes, Kong Rodante Marcoleta para sa tunay at tapat na serbisyo. Nikki. Go Kong Dante Marcoleta, ikaw ang senador ko, Oreo Potts. Yes na yes po, maging senador si Kong Marcoleta, Cecil Mendoza ng Cabanatuan City. Yes kami, marami pang Marcoleta ang kailangan natin, hindi lamang sa Senado, lalong-lalo na sa Kongreso. Randy Milan. Yes po, sang-ayon po ako na siya ay maging senador. Maprinsipyo po si Kong Marcoleta, June Laguda. Yes, pwedeng-pwede. Tatakbo bilang senador, Richmond Tan. Sang-ayon po kami na maging senador kayo, Batak Jerry. Yes, go, Sen Marcoleta. Acel Cornel ng Bacolod City. B, no for Marcoleta. Yan, dapat meron din yan para parehas naman. Juliet Porras Sales. Yun. Sa YouTube naman tayo, sang-ayon ako, ganyan dapat nasa Senado, Marites Mindaro. Yes na yes po, Romar Fandino ng Italia. B, no, Elmer Castillo. Yan. Yes for Senator Dorina Gonzales. Yes na yes, 1,000,000%. Roger Hidalgo. Yes, all out support kami sa iyo, Kong Marcoleta, Laboy Cancer. Yes, kung Marcoleta for Senator, Alicia Ochay. Yes na yes, Francisco Yang ng Japan. At ang mabuti nga to, sabi niya tamang-tama ko, nag-text yung may-ari mismo, baka libre po si Kong Dante, siya po ang ating maging guest speaker. Monday daw, Kong, alas 3 ng hapon. Ayun. At saka, Next Monday. Next Monday, October 7. may supply kayo niyan. Saan man ka pumunta? Sa buong panig ng Pilipinas. Mamaya po, natin, off-air siguro ay may para daw makapaghanda din ng programa para sa inyo, Kong. Diyan lang naman sa Bay San Juan, malapit lang po eh. Mga pupunuin daw po nila yung Phil Oil Arena. Ayun. Grabe, no? In full swing na ho talaga yung mga taga-suporta nitong si Kong Dante. No, dahil yung mga kalaban, marami hong pera at impluensya yung mga yan. Kahit late na ho silang mag-umpisa, kailangan mag-umpisa na tayo kasi sino ba naman talagang mangangampanya dito kay Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Wala naman yan, di kagaya ng mga nasa administrasyon. Marami ho silang pang-akap, marami ho silang pang-AIX, marami ho silang pang-tupad, marami ho silang pang-serbisyo fair, marami ho silang gano'n. Si Kong Dante, meron siya? Prinsipyo at paninindigan lang ho talaga ang may o-offer sa atin ng mama na to. Yun lang ho. So gawin ho natin yung part natin para maipanalo itong mama. Hindi yan si Sir Jen, si Basa pa po kami. Kaunti na lang ang oras. Ako talaga naman bumabaha po mga reaksyon Sa Facebook, po para sa kabubuti ng bayan, Evelyn Pabiliar. Yes for Senator Derek Castro. Yes po kami, 10 ng pamilya ko, Enrich Com. Yes, kailangan po ng talaga. tapat at tunay na matinong mambabata sa Senado. Sunny John Randolph Chua. Po, iboboto ko si Kong Marcoleta, may tapang at malasakit, Mar Capablanca. My family will be supporting our idol Representative Rodante Marcoleta for Senator. Sit! Go, go, go! Reynaldo Duran. Sa YouTube naman, dahil may panindigan, tapat at matapang, Catherine Lu Alvio. Yes na yes kami dito sa South Korea. Go, Senator Dante, Joe Paul. A big yes, number 1, hopya ng bayan, Kong Marcoleta sa Senado, Celso Banawan. Yes na yes, mula dito sa Kingdom of Saudi Arabia, Jerry Sapra. Kailangan ng senador na may paninindigan, Gig DT. Yes po, ikaw Kong ang hanap namin, May Fernandez. Yes na yes po, Grace TV. Kong, alang-alang sa mga ano ba talaga plano nyo? Simula po bukas. Tanong kami ng tanong Hindi noon pala. Simula po bukas hanggang 8 ay start na ng filing of candidacy. Siguro po, ano ba ang nakikinig ang ating mga kababayan? Sa dami ng nagsasalita na yan, Opo. sumasang-ayon sila sa gusto nating gawin,
Makaka-atras ka pa ba dyan? Aba, Di ba? aba. Anong ibig sabihin So ano ko? to po? Vox Populi po ito ko. Kaya nga, Vox atras ka. Populi. Tao na nagsasabi sa'yo, atrasan mo yung tao, hindi ganun. Oho. Kailangan kung ano yung gusto nila. Oh. Basta sa ikabubuti, sundan natin ang kanilang kagustuhan. Ayan. So ang tanong ko ngayon ko, kailan ho kayo maghahain ng inyong Certificate of Candidacy? Ayan ang tanong. Kailan ba ang gusto mo? Simula bukas, October 1. Ako sa last tingin ko day, yung... October 8. 8 na kayo, Tong. Kong. 8. Para maganda po, 8, no? 8-8. Oho. Palagay ko nga doon sa pinakahuling araw, Jen, para Yan. lahat ng mga dapat na gawin tungkol sa isang mabuting pagpapasya ay nandun na, di ba? Oho. Oho. Walang maiiwan, walang makakaligtaan. Oho. Tama-tama yun. Siguro October 8, Jen. Ayan. Sige po, Kong. Baka may mensahe kayo sa ating mga taga-subaybay. Napakarami po na nanonood ngayon. Aba, sino bang makakatanggi? Palagay ko, isang karangalan, Jen, na makakita ka ng ganitong sumusuport. 94%, Jen. Opo. Hindi ba? Hindi pang karaniwang sa isang katulad natin, Jen, makakuha ng ganong klaseng pagpapahalaga. Opo. Yung kanilang kagustuhan. Tinanong lang natin ngayon, hindi ba? Opo. Opo, Kong. Oo. Palagay ko po ay magiging ganap na katotohanan po ang inyong minimiti. Sapagkat sasamahan tayo ng maraming tao katulad po ninyo. 94% Jen. Ang nagsabi kasi ng oo, sang-ayon po kami, 94%. Ang nagsabi po ng hindi ay 6%, Kong. Ito naman sa 6% na yun, Jen, ako naniniwala. We cannot please everybody nga, sabi Oo, natin. malay mo, kapag ka nakita nila ako ng personal, baka naman sumama sila sa 94%, Jen. Ayun. Di ba? Oho. Ay, nako. Di wala na atrasan ito. 96 na yan eh. Oho. Wala na pong atrasan, mga kababayan. Salamat po sa inyong pagsuporta. Oho. Magtiwala po kayo na ang palagi nating paninindigan ay nakabatay kung ano po yung tama. Sabi ko nga po sa Caraga nung isang araw, I will always fight for the right, no matter what it takes. Ayan. Sana ho talagang maitawid natin itong mama na to. Dahil napakarami hong mahuhusay na politiko. Maraming matatalinong politiko. No, ngayong mga panahon na to, mga meron doctorate, meron PhD, magagaling kung saan-saang universidad nang galing yung mga yan. Pero yung prinsipyo at paninindigan, nakagaya nitong mama na to, madalang lang ho yan. Huwag ho nating biguin yung ating mga kababayan na makapagluklok ng isang Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Huwag hong ganun. Kasi sayang parang Miriam Defensor, yun ho yung presidente na hindi natin natikman, ika nga, o naranasan. Yung utak nitong si Miriam, yung galing ni Miriam, yung paninindigan, prinsipyo ng ali na yun, napakagaling ho Kaso hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi natin alam kung anong nangyari nung panahon nitong si Ramos at saka siya, nadaya siya o kung ano pa man. Hindi ho natin alam. Tapos na yun. Huwag na ho nating hayaan na palampasin ulit itong pagkakataon na magkaroon ng isang mama na mayroong yagba dyan sa Senado. Yung pagpapasok dyan sa bulwagan ng Senado, dala-dala niya yung kanyang yagba. Hindi ho niya iniiwan kung saan-saan. Di kagaya ng mga aso ni Tamba. Walang prinsipyo at paninindigan. Kaya kung manalo man ho itong si Kong Dante Marcoleta, hindi na ho katakataka yun. Pero wag ho tayong pakakampante ka nga. So guys, kung di nyo pa ho napanood itong video na to, i-click nyo lang. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video na to, click nyo ho yung join button sa baba, subscribe at like ang video. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Kita-kita ulit tayo bukas.